ICC statute. Okay. Ito ang ICC statute. Papalakihan ko para makita ninyo, ha? Yan. Okay? Rome Statute of the International Criminal Court. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa Article 59. Ito ngayon ang gumulantang sa kanila. Kita nyo yan. Article 59, arrest proceedings in the custodial state. Anong ibig sabihin ng custodial state? Ang custodial state po, ito po ang umaresto. Okay? Doesn't matter kung member state ka ng ICC or whatever. Kung ikaw ang umaresto, in effect mo ang warrant ng ICC, you are the custodial state. Kaya yung Kabataan Party List dyan, kayong mga sundalo at mga pulis, makikinig kayo dun sa Kabataan Party List? Ha? Makinig kayo. Doon kayo makinig sa tumitegis sa mga katulad ninyo. Oh, sabi nila, hindi daw custodial state ang Pilipinas. O ano ang Pilipinas? Ano ang standing ng Pilipinas? Kayong Kabataang Party List na miyembro ng isang teroristang grupo declared as a terrorist by EU, US, at iba pang Western countries, even ng UN. Huwag niyo sasabihin sa akin, hindi kayo member ng CPP, NPA, NDF. Tumira ako ng Netherlands for a decade. Alam ko ang headquarters ninyo sa Utrecht. At alam na ng mga Pilipino sa Netherlands kung sino member ng CPP, NPA, NDF. Isa kayo doon, Kabataang Party List. Kahit pag ikot-ikutin ninyo ang mundo, hindi nyo ako maloloko. Okay? Article 59, arrest proceeding in the custodial state. Custodial state ang nag-aresto. Pilipinas. Okay? Pupunta ngayon tayo. Page 41. These are all available online. Bakit ba feeling ninyo, maluloko ninyo ang mga Pilipino? Ha? Ibig sabihin, yan lang ang gusto nyong gawin. Lokohin ninyo ang mga Pilipino. Okay, Article 59. Okay. Dito muna tayo, batas muna tayo, ha? Saka tayo mag-application. Batas. Arrest proceedings in the custodial state. Okay. Sabi dyan, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. Deadmahin na muna natin yung Part 9. Ibig sabihin, kakuha sila ng request. Warrant of arrest. Yun yung sinasabi nila Interpol note, red notice. Sino ba nag-notice sa Interpol? ICC. Ibig sabihin may warrant. Nagpa-request sa Pilipinas na i-serve yung warrant kay Duterte. O di ikaw ang custodial state, ano ka? Anong standing mo kung hindi ka custodial state? Ano? What is your legal standing? Ano ka? Rendezvous state? Ano to, Kabataang Party List? Linawin mo to. May nagsabi sa akin, kagagraduate mo lang ng law school. Well, congratulations, no? Na natanggap ka sa bar. Pero aminin na natin, 5 units lang ang international law sa Pilipinas. Hindi ba? Leiden University to, tol. Oh, inaresto. In-effect mo ang warrant. Okay, anong susunod? Step 2, Article 59.2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's right have been respected. Ulitin natin sa Tagalog. Ang inarestong tao dapat madali karipas na dadalhin sa competent judicial authority ng custodial state ng Pilipinas. Ang competent judicial authority, in accordance with the law of that state, ay magdedetermine kung ang warrant ay applies doon sa inaresto. Yung person na inaresto ay inaresto ay naayon sa tamang proseso at nirespect ang karapatan ng taong inaresto. Ikaw, Claire Castro Bangag, asaan dyan ang Netherlands
Saan mo ipapasok dyan, madam? Kung bar exam ito, madam, at ito lang ang tanong, bagsak ka, Becky. Yung mga nakikinig dyan sa akin, nasaan dyan ang bansang Netherlands? Kung ma-justify mo kung nasaan dyan ang Netherlands ba ang custodial state? No. So, bakit ikaw na umaresto, Pilipinas, ang sasabihin mo, ang magdidetermina kung tama ang pag-aresto mo ay korte ng Netherlands? Saan ninyo hinugot ang katarantaduhang konseptong ito? Claire Castro, papaano ka pumasa ng abogasya na hindi mo muna binasa ang batas bago mo ibuka ang bibig mo? Kung gaano mo binuka ang bibig mo, gaanon kakitid ang utak mo. Sino ka, madam? Nasa tamang pag-iisip ka ba? May nakikita ka ba na hindi namin nakikita dito sa Article 59 na kung paano ang tamang pag-aresto? Kayo nga, mga nakikinig kayong sundalo at pulis. Mali ba ako? Kung mali ako, maghain kayo, ha? Maghain kayo, mga sundalo at pulis. Maghain kayo. Okay? I don't know. Mag-ano kayo dyan? Military court. Mag-hain kayo. Tapos pauwiin nyo ko at sabihin ninyo na mali ako at ginagago kayo mga sundalo at pulis at i-firing squad nyo ako kung mali ako. Pero kung ako ay tama, anong ginawa sa inyo? Claire Castro, magpaliwanag ka. Saan sa Article 59 na ang Netherlands ang magdidetermina kung tama ang proseso ng pag-aresto? Kayong GMA News, ano na? Dahil ba ilang porsyento sa inyo ay ng kumpanya ninyo ay pag-aari ni? Yung mga nakikinig sa aking senatorial candidate na pro Duterte noon, magpaliwanag kayo. Nasaan dito, di ba? Lalo na yung, bagong Pilipinas team. Kakampi ninyo. Sinasabi, Netherlands daw ang magpa-process. Nasaan dyan ang Netherlands? Netherlands ba ay custodial state? No. Ang Netherlands ba ang nag-aresto? No. Ang custodial state ay ang umaresto. Ang custodial state ay ang nag-effect ng warrant of arrest. Sino ito? Malinaw sa bawat Pilipinong nakapanood ng mga pangyayari kahapon kung anong ginawa ninyo kay Duterte. Hindi ba? Naka-live ito. Paano nyo sa amin madidinay ang mga nangyari? Inaresto nyo. Paano nyo ngayon ito sasabihin, Claire Castro, na ang Netherlands ang magpa-process? Nasaan siya dyan? Nasaan ang Netherlands dyan sa Article 59? Palakihan natin para makita ng katiting mong utak. Nasaan siya dyan? Nasaan ang Netherlands dyan? Madam. Malaki na yan. Nakakahiya naman sa mata mo. Sa mata mong pinakitid ng utak mo. Nasaan ang Netherlands dyan, madam? Nasaan? A state party has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender. Netherlands ba ang naka-receive? No. Pilipinas ang umaresto, di ba? Who immediately took step to arrest the person? Si Duterte. Pilipinas. And then, from step 1 to step 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Ang custodial state ay yung arresting state. Netherlands ba, Claire Castro, ang arresting state?
Nasa Netherlands ba si Duterte nang siya inaresto? Wala. Nasa Pilipinas. Inaresto nyo, di ba? Okay. Ang sunod na tanong, kayong mga nakikinig, nakita nyo ang lahat. Ipinresenta ba nila? Ayan ang requirement. After ng arrest, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. Ano ibig sabihin nito? Ipipresenta nyo si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa ba nila ito? Kayong mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin, ginawa nyo to? Ginawa ito ng mga kasamahan ninyo? Sa dati ninyong commander-in-chief? Oo, hindi lang ang sagot. Napakasimple. Oo o hindi. Na pagkatapos arestuhin si Duterte, ay ipinresinta si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Oo o hindi? Yung mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin. Oo o hindi? Hindi. Nakita namin ang lahat ng nangyari, huwag kayo magmamang-maangan. Ginawa ba ito? Ginawa ba ito ng competent judicial authority? Pagkatapos ninyong iharap si Duterte, in-examine ba ng competent judicial authority pagkatapos siyang arestuhin na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte na nasa tamang proseso ang pag-aresto at ang karapatan ng inaresto nyo ay respected? In accordance with the law of that state. Claire Castro, in accordance with the law of the state that arrested. Paano mo sasabihin na yung Netherlands ang mag-a-assess? Ano yun yung Netherlands? Gagamitin niya yung sarili niyang batas para i-assess kung tama yung pag-aresto sa Pilipinas? Baliw! Kung bar example, ito lang ang question, bagsak ka na. Hindi ka naging abogado ngayon. Okay. Step 2 yun. Step 3. Nahiharap mo na sa competent judicial authority. Step 3. The person shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Yung competent authority dito, yung competent judicial authority yan. Okay? Hindi mo nga hinarap sa competent judicial authority. So, ginawa ba ito mga kababayan? Binigyan ba nila ng karapatan si Duterte na mag-apply sa competent authority? Paano mo nga gagawin? Hindi mo nga hinarap sa competent judicial authority. Sa ano nang gagawin niyan dito? Kailangan niyang interim release. Okay? Pending surrender. Pwede siya, karapatan niya yan. Karapatan niya ng mga akusado sa ICC. Ginawa ninyo? Napanood nyo lahat? Ginawa niya? Ginawa nila? Ginawa ng BBM administration? Simple lang sagot dito, oo, hindi. Procedure to Ang procedure, checklist lang yan. Yes or no lang ang sagot dyan. Yan ang yes or no. Kayo sa mga kongreso. Yan ang tamang yes or no lang ang sagot. Yung procedure. Kung procedural question. Okay. After nyan, i-review ng competent judicial authority. Ano i-review niya? Okay? I-review niya kung pwedeng bigyan ng interim release. Ngayon, yung ICC ino-notify na may request for interim release yung akusado. At yung ICC magbibigay ng recommendation kung pwede ba or hindi. Recommendation lang. Ngayon yung korte ang huling magde-decide. Okay. Sabi sa step 6, if the person is granted interim release, ibig sabihin, yung korte ng arresting state, yung Pilipinas, kung nag-grant nila, yung ICC, yung pre-trial chamber ng ICC, ay magre-request ng periodic reports ng status ng interim release. Okay. Once ordered to be surrendered, step 7, once ordered by the custodial state
once ordered to be surrendered by the custodial state, the person shall be delivered to the court. The court here is the ICC as soon as possible. Okay. So, ang nangyari sa'yo, kay Duterte, step 1, arrest, biglang nag-jump sa step 7. Tama ba yon? Mga sundalo at kapulisan, tama ba yon? So, ano ang basihan mo, BBM Bangag, na ginawa mo ang step 1, inaresto mo, inignore mo ang step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, at nag-jump ka sa step 7. Kaya ka ba bumagsak sa Oxford? You're not following instructions. Napaka-simple. Plain language. Now, para mas lalo ninyong maintindihan, okay, i-apply na natin ngayon ito sa facts. Okay, facts of the case. Okay, nang nangyari. Dito ngayon tayo sa application. Okay. Ito ang sunod-sunod na pangyayari. Inaresto si Digong, correct? Oh. Granting, sabihin na natin for the sake of argument na may jurisdiction ng ICC, inaresto ninyo. Sa bisaan ng warrant of arrest ng ICC. Huwag niyo akong paikot-ikutin na dahil sa Interpol. Wala pong karapatan ng Interpol na mag-issue ng warrant. Ang Interpol po, nag-i-issue po ito ng red notice after merong isang requesting party na magsabi na may warrant of arrest itong tao ito at kailangan ng tulong ng Interpol. Ang Interpol nag-issue ng red notice on the virtue of that warrant. At ikaw, Pilipinas, ikaw, Bongbong, hindi ka nag-comply sa Interpol, nag-comply ka dun sa warrant. Hindi dun sa red notice, nag-comply ka doon sa warrant. Okay. Sabi mo, inaresto si Digong. Okay, nag-comply yan sa Article 59.1 ng ICC statute. Arrest the accused. Check. Anong second step nila? Dinala sa Villamor Air Base. Anong step 2 sa ICC statute? Iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. In other words, Pilipinas. That's Article 59.2. Okay. Nag-comply? Aba, kahit grade 5, maintindihan ko anong difference ng Villamor Air Base at competent judicial authority. Wes, wag niyo na maka-illegal calisthenics. Ang layo naman ng Villamor. Kailan naman naging competent judicial authority ang Villamor Air Base? Yung mga sundalo at pulis. Oh, mali ba ako? Sabihin niyo sa amin, baka nagbago na. Baka nagbago na talaga ang Pilipinas. Na ang Villamor Air Base ay bigla ng competent judicial authority. Anong next step ninyo? Isinakay sa eroplano. Anong next step pagkatapos? Anong next step ayon sa batas na nanaayon sa ICC proceedings? Ang competent judicial authority susuriin ang warrant process at kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. That's Article 59.2. Complied? No, X. Umalis ang eroplano ng Pilipinas. Yun na yung final step ninyo. Ang next step doon, ang akusado ay pwedeng humiling ng interim release sa competent judicial authority. So, ihaharap nyo muna siya, i-assess muna ng judicial competent authority lahat ng mga nangyari, and then, ang akusado ay magre-request ng interim release. Karapatan niya yun. Nasa ICC statute yun. Huwag nyo ibase sa feelings ninyo. May batas po. Nandun yung batas, may procedural wala akong pakialam sa mga drama. You cannot pick and choose kung ano yung steps ninyo dito. Hindi ito dance revolution. Kahit nga dance revolution, kailangan mo mag-follow ng steps. Okay. Hindi, di ba?